Mapagpalang umaga po sa bawat isa. A blessed Tuesday. Hindi na pala morning, ano. Today is noon na, no? Tanghalian na. Ayan, pasensya na po, no. Na-late tayo ng bonggang-bongga ngayon dahil napuyat din kagabi plus kanina umaga, no, nung nagising ako after nung natulog pa kasi ako ulit. Ayan, kaya nung nagising ako late na talaga. Ayan. So, there's no excuse para hindi matuloy itong ating daily morning devotion. Kaya syempre, patuloy natin itong ganapin. At ayan, mapagpalang umaga kay Jezrael. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo kung saan ka man ngayon, kung ikaw man ay nasa tahanan or sa dako ka man, no? A blessed day sa iyo at gayon din sa iba pa nating makakasama later. Ayan. At tulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating morning devotion, inimbitahan ko muna ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa oras na ito, sa napakagandang araw na ito, nakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong kalakasan at taglay namin, at sa pagkakataon na muli kami ay makapagpulay-pulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po ang iyong lingkod, samahan mo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo na maibahagi ko ito ng tama at may karunungan. Bigyan mo rin, Panginoon, ng kaunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na tatanggap ng iyong mabuting mensahe, Panginoon. Tulungan mo na ito ay maisabuhay namin at patuloy na maging liwanag sa mga taong nakakakita sa amin. Dinadalangin din namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Gabayan mo po sila at ingatan, pagpalain at tulungan, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang may mga karamdaman, may mga suliranin. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong mapagpalang haplos at pagalingin mo po nawa, Panginoon, ang mga anak mo na ito na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. At Ama, patuloy din namin hinihiling na lagi mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed day po ulit sa ating lahat at sa ating pagpapatuloy nitong ating leadership in action. Tayo ngayon ay nasa day 8 kahapon, day 9. No? Tama-tama ngayon ay June 9. Ayan, so today, recap muna tayo, no? Kahapon sa ating day 8, hinarap natin ang ating mga higante sa pamamagitan ng facing the giants, no? Yung ating Bible verse about David, no, facing Goliath. Yan, at doon natin hinalintulad, no, yung ating mga nararanasan ng mga suliranin, no, parang isa siyang higante sa ating harapan. At doon sa ating pag-aaral kahapon, natutunan natin na ang ating katapangan bilang pinuno ay hindi nanggagaling sa sarili nating lakas, kundi sa pag-aalala natin o pagre-remind natin, no, sa ating mga nakaraang tagumpay at katapatan na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, no, yung patuloy na pagkakaloob ng ating Panginoong Diyos ng kakayahan para mapagtagumpayan natin, no, yung mga suliranin at pagbibigay niya ng way, no, o paggamit niya sa mga tao na siyang tumutulong sa atin. Yan. So, lahat yon ay pagkilos, no, ng ating Panginoong Diyos, pagkilos ng banal na spirito sa ating buhay. At so muli, dito na tayo sa ating day 9. Isang mapayapa, no, at magandang umaga para ipagpatuloy natin ang ating gawain, no? So, kumustahin natin ang ating mga puso, no? Kumusta ang ating puso ngayon sa paggabay natin na
sa paggabay natin sa iba, no, dahil bilang pinuno, napakadaling sumabay sa agos. Ayan. Mas madaling mag-implement ng mga desisyon na gustong marinig ng tao, o yung bang mas paboran, no, yung gusto ng tao o ng karamihan. Ngunit paano kung ang direksyon na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos ay kabaliktaran ng ginagawa ng mga nakakarami? Yan. So, handa ba tayong manindigan kahit tayo lang na mag-isa, o tayo na lang natitirang mag-isa na nakatayo? Ayan. So, dito sa ating week 2 na Leadership in Action, sa ating day 9, Leadership Under Pressure. Yan ang title ng ating week 2. Dito sa day 9, ang title nitong ating day 9 ay Standing Alone, ang paninindigan kahit walang kasama. Yan. So, bago tayo mag-proceed, no, at magpatuloy dito sa ating topic na ito, basahin muna natin ang ating memory verse, o ang bersikulo na ating pagbabatayan sa umagang ito, na matatagpuan natin sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, bersikulo 15. Ayan. So, ito po ang sinasabi sa King James Tagalog Version. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? Alam nyo, isa ito sa mga paborito kong verse, no? As for me and my house, we will serve the Lord. Yan, may kanta pa no? Favorite din namin yung kanta na ito. Ilang beses na pagka nire-request kami, yung mga biglaan na na mga song presentation sa church o sa mga activities, no. Ito yung unang-una naming inaawit, no, yung we will serve the Lord. Ayan. Isa sa pinaka mahirap na bahagi ng leader, or dito sa ating topic na to, no, leadership in action, o isang pinakamahirap na bahagi ng isang pagiging leader ay ang katotohanan na ang pamumuno ay maari palang maging isang napakalungkot na paglalakbay. Bilang isang pinuno na tinawag upang maglagay ng direksyon, charting the course, eka nga, at mag-akma ng mga layunin o aligning the vision. Yan. May mga pagkakataon na ang mga desisyon ay kailangan mong may mga pagkakataon na yung mga desisyon na kailangan mong ipatupad ay hindi magiging popular o maganda, no, sa paningin ng iba. Dito pumapasok ang matinding tukso na mag-compromise o sumunod na lang sa agos ng peer pressure o ng karamihan para lang maging katanggap-tanggap, no? So, tingnan natin, no, si Josue sa Biblia, yung si Joshua, dito sa ating binasa kanina na Bible verse. Pagkatapos niyang akayin ang mga Israelita sa lupang pangako, nakita niya na marami sa kanila ang nagsisimula ng sumamba sa mga huwad na Diyos, no, or Diyos-Diyosan. Hindi siya nakipagplano upang maging sikat, no, o maging komportable sa kanyang pamumuno. Sa halip, gumawa siya ng isang napaka-bold o napakalaking desisyon at tahasang idiniklara, no, sa karamihan. Piliin ninyo, yan ang sabi niya, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. No? So, alam nyo, etong verse na ito, lagi ko ito naririnig noon kay Mami. Lalo na nung nag-uumpisa siyang
ah, pioneer ng church noon sa Muntinlupa, no. Maraming beses na um, may mga nag-question, no, sa kanyang pangunguna, yan, dahil syempre siya ay babae, yan. Although ayaw naman niya, no, na manguna nung time na yun. Kaso nga lang, sino naman ang mangunguna? Siya lang yung nakagraduate ng theology, and at the same time, no, yung daddy ko noon ay nasa abroad, tapos ang mga kasama sa iglesia, no, nung time na yun ay puro mga bata. Ayan. Although ang ginawa nun ni Mami, dahil syempre gusto pa rin niya, no, na yung purpose niya sa buhay ay maglingkod talaga, hindi naman para manguna. Yan. Hindi naman yun ang intention niya, kundi para gamitin siya ng Panginoong Diyos. Kaya nag-train siya, no, ng mga young pastors nung time na yon. And nung time din naman na yon, no, kasama na si Pastor Junior, so nagsasalit-salitan, no, sa pagbibigay ng mensahe. But still, no, bilang matanda talaga sa iglesia, no, si Mami ay nanguna nung panahon na yon. At syempre kahit maraming tumulig sa nag-pray, no, pinag-pray niya na, Lord, kung ito yung will mo, hindi ko naman pinili to, no, hindi ko naman ginusto to, pero dahil tinawag mo ko rito, naramdaman niya kasi, no, yung calling na ng Panginoong Diyos na yun sa kanya, dahil tinawag mo ko rito, ay ipagpapatuloy ko yun. So hanggang sa nakapag-train siya ng mga pastor, at yun yung mga nangunguna, no. So siya, ang kanyang gawain, no, na inatang sa kanya ng Panginoong Diyos ay mag-train, no. So nung time na yon, no, tinulungan niya yung mga kabataan para mas mahubog pa, no, at mas mapalalim pa yung kanilang alam sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. And so dito, no, it also reminds me, no, dito sa amin sa Binyan, meron kaming junior pastor, yan ang aking asawa, no, still under training, and ako ay umaalalay lang po, yan, hindi naman ako nangunguna, no, ako ay umaalalay lang po sa gawain, at naniniwala ako na kung dito ako tinawag ng Panginoong Diyos, no, ay minsan, no, meron yung halos walang gustong makinig sa'yo, and lagi kong iniisip yung kay Mami nung panahon na yon, no, hindi naman ako naglilingkod para sa mga tao lamang, no. Ang number one na pinaglilingkuran ko ay ang Panginoong Diyos. So gagamitin ko yung oras ko, yung pagkakataon ko para makapagpahayag. Yan. So itong commitment na ito, no, na ihahambing ko dito sa binanggit ni Joshua, no. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kahit na iwanan siya, no, ng buong bansa, handa si Josue na tumayong mag-isa kasama ang kanyang pamilya para sa Panginoong Diyos. Ang tunay na godly leader ay may matatag na gulugod o backbone. Yan. Alam nyo, ngayon ko lang din na naririnig ko yung gulugod, pero hindi ko siya kasi lagi ginagamit, ano? Pero yun pala ay backbone, no? So ang tunay na godly leader ay may matatag na backbone o gulugod ng, no, hindi physical yung binabanggit natin, syempre gulugod o backbone ng pananampalataya. So mas mahalaga sa kanya, no, kay Josue, na naka-align ang kanyang mga desisyon at pamumuno sa plano ng Panginoong Diyos kaysa sa palakpak ng kanyang mga followers, no. Kung alam, no, kung alam mo
kung saan ka heading o saan ka papunta, hindi ka matatakot na maglakad kahit walang sumasabay sa iyo, no? Kahit sa simula pa ay wala kang kasama, pero alam mo naman na si Lord ang nag-utos sa iyo. So, dahil alam mo ang Panginoon mismo ang kasama mo sa bawat hakbang, bakit ka matatakot? Ayan. So, napakagandang paalala sa atin, no, sa umagang ito. Ayan. In action challenge, bago tayo magtapos, lagi tayong merong in action challenge, kaya leadership in action, no? So dito sa ating in action challenge sa araw na ito, na ang title is the Bold Stand Challenge. Ngayong araw, suriin mo ang mga desisyon na kinahaharap mo sa iyong pamilya, trabaho, school o ministry. Yan. Ang action challenge mo, mayroon bang isang bagay na alam mong tama at nais ng Diyos na gawin mo? Ngunit natatakot ka dahil ito ay pwedeng hindi popular o baka i-judge ka ng karamihan. So, gumawa ka ng desisyon sa araw na ito na panindigan yung tama. Magpadala ng mensahe. Magsabi ng hindi sa, kumbaga, hindi iko-compromise, no? O gumawa ka ng aksyon na nagpapakita ng tapat na paninindigan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Mapagpalang umaga ulit, no, sa ating lahat. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagsama sa atin, no, dito sa ating gawain sa araw na ito. At tulad ng dati, bago tayo magtapos sa ating gawain, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa pagpapakita mo sa amin, pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, ng kahalagahan ng paninindigan, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng courage, ang tapang ng loob, lakas ng pananampalataya at tibay, Panginoon, ng aming puso't isipan, Panginoon, na kahit kami lamang at walang sumama sa aming Panginoon, ay patuloy pa rin kami maglilingkod sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa amin, ang manguna sa amin, at ang patuloy, Panginoon, na magkaloob sa amin ng kalakasan at ng kakayahan para, Panginoon, magampanan namin ang lahat ng obligasyon namin ng tama at katanggap-tanggap sa iyong harapan. At Ama, patuloy din namin hinihiling na gawin mo pong karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And see you later sa ating evening devotion. And tomorrow, meron tayong dalawang topic, no, dalawang day, no, na i-discuss. Wednesday, no, i-discuss natin yung day 10 and 11, no, para ma-advance natin, para makuha natin yung 7 topics for the week, for the 5 days. Ayan. So, muli, maraming salamat, and to God be all the glory. Take care. God bless.